For today's vlog, ang ating model ay walang iba kundi si Kuya Miggy. Another day at another vlog na naman tayo. Kaya hali kayo at samahan niyo ko hanggang dulo dahil another merienda receipt na naman ang ituturo at isi-share ko sa inyo. At panigurado akong hindi lang kayo ang magkakagusto nito kundi pati ang inyong mga LO sa buhay. At kung maalala nyo nga, nung mga nakarang araw ay nagluto nga ako ng bilo-bilo at isang piling ng saging ang aking binili. At dahil hindi naman naubos yun at may natira pang kalahati, ngayon ay gagawin naman nating maruya kung familiar po kayo doon. Syempre, dapat yung saging natin ay yung hinog na talaga dahil kung medyo matigas pa siya, mahirap po siyang durugin. Katulad na lang nito na halos hindi na nga ako gumamit ng kutsilyo sa pagbabalat. Nung nabalatan ko na nga lahat ay tinry ko siyang durugin gamit ang ating tinidor, pero as you can see nga mga maray, talagang sobrang hirap niyang durugin gamit itong tinidor. O sabi ko, bakit ko pa naman ba pahihirapan ng sarili ko at durugin na lang natin gamit ang ating mga kamay? Pero don't you worry mga maray, naghugas ako ng kamay bago ko lamutakin yung mga saging na yan. Siyempre, ayaw naman nating mabash, kaya uunahan ko na kayo. Pero kapag ayaw nyo naman ng sobrang durog na durog yung saging, pwede nyo naman siyang slice na pahaba. Yung saging na isang piraso, pwede nyong hatiin yan sa 3 piraso. Tsaka kayo gumawa ng flour mixture at doon nyo na lang i-dip yung mga pira-pirasong saging na nahiwa nyo, tsaka nyo naman prituhin. Option nyo lang naman yon, depende sa texture ng saging na meron kayo dyan sa bahay nyo. At dahil yung saging ko nga ay medyo mahinog na talaga siya, kaya sabi ko, dudurugin ko na lang siya kasama ng flour. Tapos naglagay na rin pala ako dyan ng konting asukal. Konting asukal lang naman ang nilagay ko dyan dahil kapag ang saging nga ay hinog na ay medyo matamis na talaga siya. Kumbaga, yung dinagdag kong asukal, magdadagdag lang siya ng konting tamis dun sa natural na lasa ng saging. Dahil pagkatapos nating pretuhin yan, ay ididip ulit natin yan sa asukal. Kung gusto mo talaga yung medyo matamis-tamis talaga siya, pwede mo siyang dagdagan yung parang nalulunod na kayo sa sobrang tamis dyan sa bahay nyo. Charot lang. Pero kung gusto mo lang naman talaga yung parang lalanggamin na kayo dyan sa sobrang tamis, aba, share mo naman. At sa pagpiprito naman, make sure naman kung hindi man non-stick na pan ang gagamitin natin, yung kawali ay yung hindi mabilis dikitan ng ating mga piniprito. Or mabilis masunugan itong ating mga sinasalang. Or else, check natin yung ating apoy. Dapat nasa low heat lang siya to medium heat. Huwag masyadong mainit be kasi baka magulat ka. Tutong yung labas pero yung loob hilaw pa. So ito ang ating unang sinalang. Ayan, kung mapapansin nyo nga, gusto ko yung medyo crispy sa labas. Pero 100% ako dyan naluto yung loob niyan. Siguro niluto ko siya around to 5 minutes hanggang 8 minutes para yung saktong-sakto lang yung lutong niya. Hindi ganun kasunog lang labas, pero luto yung sa loob. Hayan, para may konting tamis sa labas, ay nag-dip na rin ako dyan sa asukal at pinagpag ko rin ng konti kasi ayaw naman nating diabetesin tayo sa araw-araw nating nilulutong merienda para sa pamilya natin. Sakto lang dapat, katamtaman lang, hindi labis, hindi kulang. Pero sure na sure ako na magugustuhan ito ng ating mga anak. Katulad na lang nitong panganay ko. Abay, siya na talaga ang unang nakatikim at hindi na ako nakapag-taste test. Yun lang po. Thank you for watching and eating everyone. Bye!